Ito yung pag-uusapan natin. Maganda po itong ginawa ni Escudero. Yan. Kung madalas o minsan ay natatangingin topic natin si Escudero dahil sa medyo iba yung galaw. Pero ito maganda yung ginawa niya kahapon. Yung supwena, pinasusupwena po nitong sina Senador Bato de la Rosa, Amy Marcos at Cayetano, ang mga cabinet secretary at mga pulis militar sa hindi pagsipot sa pangalawang hearing kahapon ng Committee on Foreign Relations. Talagang nilangaw, walang dumating na kahit isa sa side ng pamahalaan. Kasi nga po, executive privilege pinairal. Pero itong si Bato, Jaime at Cayetano napikon. Gusto ka agad isupwena ang executive department dahil hindi dumalo samantalang nagpaliwanag na si Secretary Bersamin, Executive Secretary, dating Chief Justice ng Supreme Court, na hindi na kailangan dumalo ang taga-executive department dahil naipaliwanag na ang lahat tungkol dun sa kung paano inaresto si Duterte. Naipaliwanag ng lahat. Pero gustong gamitin for publicity nitong mga re-electionist na mga senador ang hearing. Kaya gusto nilang imbitahan ulit. So hindi na tumanggi. Hindi na ho dumating. At inimbok na yung executive privilege na ito naman po ay legal. Kasi nung panahon ni GMA, Gloria Macapagal Arroyo, yung Ermita Neri ruling sa Supreme Court na legal yung executive privilege na hindi pwedeng ipatawag ng Senado, i-reveal sa publiko ang mga ginagawa ng Executive Department. Yun po yung issue. Kaya maganda ito, pinigilan po. Pinigilan po ni Escudero. Okay? Yung supwena na naunang ni-request ni Amy Marcos, ini-repair sa legal department. At yung kung meron man, ganun pa rin. Hindi ka agad-agad ipinatupad ni Escudero for review. So yung supwena para sa gabinete at iba pang opisyalis ng pamahalaan, matagumpay pong napigilan ni Senate President Escudero. At meron siya mga dahilan at punto kung bakit niya ginawa ito. Kasi nga po, naipaliwanag na. At saka executive privilege ay legal. Hindi yan pwedeng piliting ng mga senador at mga nag-iimbestiga dahil yan ay kapangyarihan ng Executive Department base sa ruling ng Korte Suprema. Ayun, no? So, alam naman natin kung anong galaw nitong mga pinagdududahang Duterte, lalo na si Senador Amy Marcos na parang anti-Marcos na. Pinipilit niya talagang sirain, papanagutin sa bayan sa kanyang paniniwala itong ating administrasyon na kanyang kapatid. Ibang-iba na talaga ang kanyang galaw. Talagang lantad na yung kanyang pro-Duterte lang, hindi Marcos. Okay? Pakinggan po ninyo kung paano niya, ano ang ginawa ni Escudero dito sa supwenang ni-request ni Amy Marcos. At aking sinabi nga ay pinigilan, hindi ho ganong kadaling ipinatupad. Pakinggan po natin muna ito bago yung ibang topic natin. Kasi yung hearing ni Senator Amy, kaugnay ng di umano, dahil wala pa naman sa aking tanggapan yung request sa pag-i-issue ng Escudero yan. at na ito daw ay may kinalaman sa kalayaan ng Senado. Nais kong sabihin, ang pagiging malaya ng Senado ay hindi pinapatunayan sa kada isang insidente kaugnay ng kagustuhan ng isang miyembro. Ito ay mababakas, makikita at mapapatunayan sa direksyong tinatahat ng aming institusyon. Nasabi ko na kanina, at alam na rin niya yun, na dahil sa pag-invoke ng executive privilege na sang-ayon sa mga naging desisyon ng Korte Suprema, ay minabuti ko na ito i-refer sa legal ng Senado para sa gayon ay matiyak. So, malinaw sinasabi ni Escudero, hindi pwedeng kagustuhan lang ng iisa o ilang mga senador ang dapat mangyari. Kaya hindi niya papayagan. Okay? At yun nga po, yung supwena, inirepair sa legal department ng Senado. So kung kailan, medyo matagal yan, kung paano a-approvean. Pero palagay ko, hindi rin yan a-approvean kasi nga, yung ruling ng Supreme Court, ito, pakinggan po natin. Na ang aming gagawing hakbang ay hindi makakadagdag ng gulo at hindi maglilikha ng constitutional crisis. Dahil sa dulo, anumang compulsory process na i-issue ng Senado na hindi kayang ipatupad ng Office of the Sergeant at Arms, syempre hihiling ng tulong yan sa tanggapan ng Philippine National Police. Paano mo ipapatupad yun kung hindi sumasang-ayon ng executive doon? Yan ang simulain at bahagi ng tinatawag nating constitutional crisis na hindi ko papayagang mangyari o makadagdag pa sa kasalukuyang mga problemang kinakaharap ng ating bansa. Tinanong niyo ako kanina. So, malinaw po yan Sabi niya, papaano nga naman i-issue ang supwena?
ay alam niyo ang supwena, ang nagpapatupad nito, ang supwena, sunod yan pag-aresto. Ang magpapatupad yan, pulis. Paano huhulihin ni Torre yung sarili niya? Huhulihin ni Marbil ang kanyang sarili? Huhulihin ni ng PNP ang mga cabinet secretary? Malabong mangyari yun. Kasi nga, under sila ng executive department. Pag sinabi ng executive department, huwag niyong sundin yan. Kasi meron nga tayong executive privilege. O di wala. Wala namang ibang pwedeng magpatupad ng arrest warrant o subpoena sa government official kung hindi ang pulis. Di ba? Di ba doon sa Kongreso, pagka nagpapahuli ang mga congressman ng mga hindi dumadalo sa kailang hearing, di ba ang ginagamit pulis? Wala namang iba eh. Kahit pa NBI, paano susunod ang NBI? Parte sila ng executive department. Yun po yung sinasabi. Tama naman yun. Sang-ayon ba sa pagkakaroon ng pagkakaunawaan o mas pagkakahiwa-hiwalay natin ang pagdinig na ito? Tingin ko yung pagdinig hindi. Pero kung gagawin namin itong hakbang na ito na hindi pinag-aaralan ng lubusan, Yari. marahil ay hindi ito makakatulong sa pagkakaisa natin at dadagdag sa posibilidad na magkawatak-watak tayo lalo. So, hindi nyo pinagpahan yung Iintayin ko muna yung legal pero ayokong inaakusahan ng Senado na hindi nagiging patas depende kung pipirma o hindi. Hindi nakabase yun doon. Gagawin ko pa rin palagi kung anong tama at naaayon sa batas at hindi kung ano ang pangangailangan o kagustuhan ng isa o ilang membro. Yari talaga. No? recommendation. So, inulit-ulit niya, hindi daw pwedeng mangibabaw o siya ang masunod-sunod yung isa o ilang membro. Dahil ang nakapangalan, nakataya ay ang institusyon, ang buong Senado. Ayan ang magandang ginagawa ni Escudero. Hindi niya basta padalos-dalos, hindi niya papayagan, alam niya kung ano ang ibig sabihin, ano ang galaw ni na Amy Marcos, kaya hindi niya papayagan ng ganon. Kasi ayaw nga niya na magkaroon ng constitutional crisis, ayaw niya lumala ang away sa pagitan ng Senado at ng Executive Department. Ito nga pong si Amy Marcos ay ginagamit po talaga ang pagiging senador para po sa kapakanan ni Digong. Hindi po para sa kapakanan ng mga kababayan natin. Hindi para sa ating mga Pilipino. Kitang-kita na natin kung ano po ang kulay nitong si Amy Marcos. Kaya hindi po ito dapat manalo sa darating na 2025 May election dahil dagdag sakit lang ng ulo ito sa ating presidente. Dagdag stress lang to sa mga Pilipino at hindi po ito tutulong para sa ikabubuti ng ating mga kababayan at ang uunahin nito palagi ay ang pamumulitika, ang pagbanat sa kanyang kapatid at pagtatanggol kay Digong. Ito ay magiging senador lamang ni Digong. Hindi po ito maglilingkod sa bayan. Puro si Digong lang po ang kakampihan nito, ang ililigtas nito. Wala itong pakialam sa mga naging biktima ng EJK. Kaya po kitang-kita natin na kahit si Senator Chis Escudero ay nahalata niya, nakikita niya na ito pong hearing na ginagawa ni Amy Marcos ay hindi po para sa ikauunlad ng bayan, hindi po para sa ating bansa, kundi ito ay para lamang sa iisang tao at ito ay si Digong. Wala namang magagawa pong batas dito dahil ano pa magagawang batas ni Amy Marcos dito sa paghihiring niya patungkol sa pagkakahuli kay Digong. Ano yun? Anong ilalagay niyang kaso? Anong ilalagay niyang mga gagawin niyang mga batas? Wala siyang magagawang batas dyan. Alam natin yun. At saka isa pa, hindi pa nagsisimula ang second hearing. Meron na siyang conclusion kaagad na may mali, may illegal, at may hindi nasunod na due process dito po sa pagkakahuli kay Digong. So para saan pa at atin pa ang ating mga PNP chief, CIDG chief, DOJ secretary, DILG secretary, diba? Para saan pa kung nahusgahan niya na kaagad na merong mali. Kaya nga po ang aking sinasabi doon sa akin nakaramblog, bakit hindi pinapatawag ni Amy si Attorney Butuyan, ICC accredited lawyer? Bakit hindi niya pinapatawag si Justice Carpio? Bakit hindi niya pinapatawag si Attorney Ted Te? Kasi nga ito ay kontra sa kanyang advokasya. Ito ay kontra sa kanyang naratibo na merong mali, merong illegal at hindi tama ang pagkakahuli kay Digong ng PNP at ipinasa sa Interpol at saka dinala doon sa The Hague. Diba? Doon pa lang po ay talagang etong si Amy Marcos po
bias na senadora. Kaya sa susunod na eleksyon ngayon 2025, maging bias din po tayo, wag natin siyang iboto. Ituloy po natin yung question and answer. Wala pa, nag-lunch ako tapos dumiretso na ako dito. Hindi ko pa nakikita. So kung sakaling mag-request si Senator Amy para doon sa panibago na sa PINA, hindi niyo yun a-actionan hanggat walang Hanggang wala pang rekomendasyon yung legal dahil nasa parehong sitwasyon yun. Mhm. So hindi na ba maiwasan na madala pa ito sa Korte Suprema, sir? Pag-uusapan din. Ulitin ko, lahat ng mga naging question kaugnay sa executive privilege ay nagdulot lamang ng mas malawak na kapangyarihan at amplification sa parte ng executive laban sa kapangyarihan ng Kongreso. So isang konsiderasyon nyo na dapat naming tingnan at suriin. Siyempre palagi may pag-asang mababaliktad yun. Pero may pagkakataon at tsansa rin na lalong mapaigting yun. So isa sa mga konsiderasyon nyo na aming titimbangin. Sir, ano yung situation ngayon? Parang may, ano ba ito? Confrontation between the executive and the Senate? Wala. Kaya ngayon ang iniiwasan ko eh. Kasi klaro naman yung batas kaugnay na executive privilege. Pero imbis na mag-abogado nga ako sa sarili ko, nirefer ko na sa mga ibang abogado pa para hindi masabing sarili kong opinion lamang ito. So sir, the mere fact na may panibagong pinapasab PINA, dapat bang bilisan na ng legal team ninyo yung Hindi nga pwede, recommendation? sinabi ng hindi nga. Hindi. Anumang bagay na minadali mo, baka sa dulo mas masama ang kalabasan. Gawin nila ng tama ang kanilang trabaho na ayon sa kompletong pag-aaral at research. Yun ang mas importante sa akin. Sabi kanina sir ni Senator Ronald Bato de la Rosa, hindi pagrespeto doon sa doktrina ng checks and balance, yung hindi pagrespeto daw ng mga taga-executives doon sa... Ruling na Yan nga ang Supreme Court eksaktong eh. sinabi namin sa kaso ni Ermita at sa kaso Ayan. ni Neri. Ang kinatigan ng Korte Suprema ay ang executive branch. At binigyang pagpapahalaga, timbang yung executive privilege na kapangyarihan daw ng executive branch. Hindi naman porkit hindi tayo sang-ayon ay ibig sabihin mali na yon. Lalo na kung may desisyon at batas na nagsasabing yon ang tama sa ngayon at sa kasalukuyan. Sir, for the record po, yung request for subpoena ay nasa inyo na. Wala pa. Pero may idea na po kayo kung Kasi ilan napanood ko kanina sa hearing, ganun kakapal eh. At nasa sa akin na raw. Huwag naman ganun. Akala ko nga, papadala na agad. Wala pala eh, no? Wala pa naman. Ayan. So, ayan o, napakalinaw nung sagot ni Escudero. Kung naiintindihan po ninyo, i-recap natin bahagya. Okay? Hindi niya inaproban kaagad ang mga supena kasi nga kailangan daw dumaan muna sa kanilang legal department. Pangalawa, ayaw niya na lumala ang sitwasyon at magkaroon ng constitutional crisis sa kagustuhan lang daw ng iisa o ilang mga senador. Alam natin, tinira niya doon, pinaringgan niya din si Amy na masyadong nanggigigil at saka si Bato si De La Rosa na sumama pa dyan si Alan Peter Cayetano. Okay? So, hindi ganun kadali. Marunong mag-handle si Escudero bilang isang abogado kasi si Escudero, so alam niya kung ano maging epekto. Ang kanyang idinidiin ay yung ruling ng Korte Suprema noong panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Ganyan din ang nangyari. Noong panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, marami ring hearing ginawa sa Senado, nagpalabas ng order ang Malacanang noon, walang cabinet secretary na pwedeng umatin sa hearing. Executive privilege. Dinala sa Supreme Court, nagkaroon ng debate rin sa Supreme Court. Kinatigan, sinuportahan, kinilala ng Korte Suprema. Kaya nga nagkaroon tinatawag na Ermita Neri ruling. So, pabor sa executive privilege ang Supreme Court. At yan din ngayon ang papairal siyempre ng Senate President. Ganon din ang sitwasyon eh. Hindi dumalo. Ito naman kay Pangulong Marcos ngayon, kaya hindi niya pinadalo itong kanyang mga cabinet secretary at cabinet official kasi sa unang hearing, nasagot na. Sinagot na lahat ang katanungan na ginawa ni Aimee at iba pang senador tungkol sa pagkakahuli kay Duterte. Okay? Pangalawa, baka nakalimutan itong mga senador na ito, lalo na ito, hindi naman abogado si Bato at saka si Aimee, yung sumulat sa kanila na Executive Secretary ni Pangulong Marcos, Lucas Bersamin, ay dating Chief Justice ng Supreme Court. Kaya alam na alam niya yung mga ruling na yan. Alam na alam niya ang kapangyarihan ng Executive Department at ng Kongreso o Senado, Philippine Congress. So kaya hindi talaga pwedeng mag-awa yan. At yan ang ginawa ni Escudero, maganda yung
pagmamadali nitong si Bato at si Cayetano at Aimee na iparesto, isupwena, iparesto. Ito ang mga, ayan ang susunod yan supwena, pag hindi, so arresto yung cabinet secretary at saka po ang mga kapulisan at military. Isipin mo, commanding general ng Philippine Air Force, PNP chief, CID chief, magkapatid na Rimulya at iba pang executive, iba pang mga cabinet secretary, paparesto sa Senado. Sinong aaresto? Wala naman pwede mang-aresto dyan kahit na meron supwena kasi police din na mag-i-implement. Kung sinabi ng Malacanang, huwag niyong ipatupad yan. Dahil meron tayong executive privilege. Hindi wala rin. So, pure publicity. Kaya nga maganda yung ulit-ulit na sinabi ni Escudero, hindi niya papayagan ang kagustuhan lang ng isa o ilang senador. Ayan, ang malinaw dyan. Sinampal kayo kaliwat ka ng mga senador. Kasi pinapangalagaan ni Escudero ay ang kapangyarihan ng Senado bilang institusyon. Na lang po sa usapin na ito ay patas ang ating Senate President. Hindi niya kukonsintihin ang mga ginagawang kabulastugan ni Amy Marcos, ni Bato de la Rosa, ni Bongo. Dapat nga pinapauwi na rin itong si Robin Padilla dahil po sayang lang ang pinapasahod ng ating gobyerno sa mga tao na ito. Diba? Dito kaya Robin Padilla, kahit na nakareses ang gobyerno, ang nakareses ang Senado ay meron pa rin naman po mga pagdinig at hindi po siya nakikisali o hindi po siya nagpa-participate. So dapat yata ay hindi pinapasahod yung ganyan tao. Kasi diba kapag ikaw ay empleyado at hindi ka nagtatrabaho, wala kang sahod diba? Ang regular na Pilipino. Ang isang normal na Pilipino, ang isang mamamayang Pilipino, kapag hindi yan pumasok sa trabaho, walang sahod. Di dapat si Robin Padilla wala ding sahod. Huwag nang pasahurin niya, wala namang silbi, wala namang kwenta. Diba? At ito dapat magpasahod dito si Digong kasi si Digong lang naman pinagsisilbihan yan. Biruin mo, ilang araw na siya sa Netherlands, tapos pumunta ng Qatar, wala rin naman siya magagawa sa Qatar, magpapa-epal lang din doon. For publicity lang din. Kunwari, pumunta sa mga taga-Qatar para sumaklolo, pero wala rin naman siya magagawa dahil nakalaya ang mga OFW sa Qatar dahil sa ating Pangulong Bongbong Marcos, dahil sa utos niya at sa kanyang advokasya na lahat ng Pilipino ay pantay-pantay, ke pro, ke anti, dapat tulungan kapag nalagay sa kulungan, nalagay sa alanganin. Pumunta doon si Robin Padilla, nagpapapa-epal doon. Kaya ito po, alam nyo, mabuti na lang talaga napalitan din ng Senate President, hindi na si Mig Zubiri. Kasi kung si Mig Zubiri to, nakita natin noong mga panahon na si Senate President pa noon, si Mig Zubiri, kinukonsinti niya si Bato. Hinahayaan niya yung mga hearing, di ba? Pinapagpapatuloy ang mga hearing na walang kwenta. Ito dapat dito ipatigil na to ni Chis Escudero yung hearing ni Amy Marcos kasi hindi na po ito in aid of legislation. Hindi rin po ito in aid of excuse me po. Hindi rin po ito in aid of re-election. Ito po ay in aid of destabilization ni Amy Marcos sa kanyang sariling kapatid. Ayaw niya na mag-away ang Senado at ang Kongreso sa Senado at saka po ang Malacanang. Kasi hindi maganda yon, constitutional crisis. Pero hindi aabot doon kasi nga pinareview. Ako naman sa aking opinion, dahil ipinareview ni Escudero sa kanyang legal team, ang mga abogado ng Senado, yung supwenang yan, palagay ko, ipatutupad din nila yung executive privilege. Hindi yan i-release. Kasi nga, meron ng basihan. Sinabi na nga ni Escudero yung Ermita Neri ruling, Supreme Court decision, hindi pwedeng baliin yun. Yan ay decision ng Supreme Court at alam niya ng mga nakakaintindi. Ewan ko lang kung naiintindihan niya ni Amy at saka ni Bato at ni Cayetano kasi pinipilit nilang panagutin. Kasi kahapon, bokya talaga Walang dumating kahit isa. Sinabi na naman kasi sinulat. Ngayon kung walang dumating kahit isa nang walang sulat na ipinadala, ayan, pwede kayong magalit, pwede kayong manggigil dyan. Nagpadala naman ng sulat before no isang linggo pa, isang araw pa Hindi na sila darating. Bakit mo pa itinuloy yung hearing? Di halatang for publicity lang, paawa, drama effect. Padrama pa kayo. In aid of legislation ba yan? Or in aid of re-election? Yan po yung ating tanong. Kasi, pwedeng magalit ang mga senador kung bigla na lang walang dumating ng walang communication. Ang linaw Ang gumawa ng sulat at nagpadala, ang Executive Secretary, Office of the President, former Chief Justice, ipiniliwanag ang dahilan. Hindi dapat alam mo na yon. Amy, Bato, Cayetano at iba pang senador.
Bakit nyo itinuloy pa ang pangalawang hearing? Alam naman ninyo na walang darating. Kasi nga sinabi na sa inyo, sinulatan na kayo. So, pure publicity lang. Tapos magdadrama-drama kayo. Eh ngayon, matalino yung Escudero. Hindi magpagamit sa inyo. Pinanindigan niya ang Supreme Court ruling. Pinanindigan niya na huwag mag-away ang Senado at ang Malacanang kasi sa dami ng problema, dadagdagan pa. Totoo naman yan. Nagkikreate lang ng sakit ng ulo at problema itong ibang mga senador eh. Legal na nga. Republic Act 9851, warrant of arrest, kaya hinuli si Duterte. Kaya siya hinuli kasi may mga complainant na Pilipino before ICC. Hindi yata maintindihan ni Aimee. So si Aimee, sobra na ang galit sa kanyang kapatid. Sa aking pong opinion. Sobra na ang kanyang galit sa Marcos administration. Kung ano ang dahilan, hindi ko alam. Malaya po kayo makapag-comment yan. Sobra na itong ginagawa ni Aimee. Ginagamit na yung kanyang pagiging senador at ang kanyang komite para iharas ang Malacanang. Sinulatan na, may ruling na Supreme Court, iginigit pang isupena. Kaya Senador Escudero, huwag mong ipatupad ng supena yan. Huwag mong aproban yan. Kasi pag inaproban yan, pati ikaw masisira dito. Kasi hindi ka susunod doon sa ruling ng Supreme Court. Kahit na yung mga legal department ng Senado, yan ay ipatutupad nila yung ruling ng Supreme Court. Kasi nga, kung may ruling na eh. Kung walang ruling, pwede. May ruling na, may desisyon na. Binibigyan ng kapangyarihan at pabor ang Malacanang sa executive privilege. Mga kaibigan, alam ba niyo kung ano yung executive privilege? Yan po yung mga ginagawa, mga plano, mga sensitibong issue na pinag-uusapan ng executive department. Sino ba yan? Presidente, cabinet secretary at iba pa. Hindi lahat ng pinag-uusapan ng gabinete, ng Pangulo, ay pwedeng ilagay sa publiko. Iparating sa media, iparating sa taong bayan. Hindi po. Marami dyan hindi talaga pwedeng ilabas. Kaya nga, executive privilege, mayroong privacy. At yung privacy niyan at kapangyarihan niyan, kinilala na ng Korte Suprema. Doon niya sa Neri Ermita ruling. Ay di ba napakalinaw? Pag hindi pa nyo naintindihan yan, ay bopol kayo sigurado. O mga DDS, alam ba nyo yun? Kung hindi nyo alam yung executive privilege at saka yung ruling ng Supreme Court, ay di sumama kayo kay Aimee. Tingnan natin kung saan kayo makakarating. Di ba? Okay, tawa lang tayo dyan. Okay? Yun nga po, kahit na meron na pong meron na pong Supreme Court ruling patungkol kay Ermita ba yun, saka kay Neri, bakit hindi pa rin po tumitigil itong si Aimee Marcos at gusto pa rin po na ipasupwina itong sila PNP Chief Marbil, itong sila Jean Fajardo at itong si General Torre. Bakit, di ba? Ano yun, nagmamatapang ka, nagmamagaling ka, nagmamalakas ka, Aimee Marcos? Wala, hindi ka pwede. Dahil merong executive privilege na kailangan yung kilalanin. Ikaw din, Bato de la Rosa, nung ikaw ay pinapatawag ng Quadcom, pinapa-attend ka sa Quadcom, ikay nagtatago sa sinasabi mong interparliamentary courtesy. Tapos ngayon, mamimilit ka ng mga nasa executive. Na wala namang magiging katuturan ang kanilang pag-attend dahil nasagot na lahat. Meron namang record yan, naka-live naman yan, 6 na oras, panoorin mo na lang lahat. Lahat ng itatanong mo. Dito kila General Torre, kay DOJ Secretary Boying Remulla, kay John Vic Remulla, nandiyan na lahat, nasagot na lahat. At kung meron ka mang itatanong ulit, tingin ko, replay na lang yun. Hindi na bagong tanong yan. Replay na lang din. Di panoorin mo na lang yung live. Diba, panoorin nyo na lang ni Aimee Marcos yung live noong unang hearing para hindi nyo na ipatawag ang mga PNP chief at iba pa dahil sila'y mga nagtatrabaho, nagbabantay, nag-aasikaso ng ating mga mamamayan. Kayo na mga kukuya-kuyakoy lang at mga gusto lang naman ay pansariling kapritsyo at gusto nyo lang naman talaga na makatabla at gusto nyo lang maipaghigante si Digong dahil si Digong ay naisuko doon sa ICC. Diba? Dapat ihinto nyo na ang inyong kangaroo court na ginagawa. Yung Senate hearing ninyo na kangaroo court ang datingan. Bias. Kitang-kita namin. Ako, especially ako. Wala akong mapapala dyan sa Senate hearing ni Aimee Marcos. O mga Pilipino, may mapapala ba dyan sa Senate hearing ni Aimee Marcos? Wala. Bababa presyo ng bilihin dyan? Hindi. Bababa presyo ng kuryente at gasolina? Hindi. Tataas ba ang sahod ng mga mamamayang Pilipino? Hindi. Magkakaroon ba tayo ng karapatan muli sa mga isla
na inginagaw ng mga Tsekwa. Hindi. Wala tayong mapapala dyan. Kaya dapat ito ipahinto na. Ang Senate hearing ni Amy Marcos na kangaroo court. Dapat ipatigil na ito dahil hindi makikinabang ang mga Pilipino dito. Sino makikinabang? Isang pamilya lamang. Mga Duterte. Yun lamang ang makikinabang dito. Kaming mga Pilipino, wala kaming mapapala dyan. Kaya nandito si Digong, kaya wala si Digong, wala rin kami mapapala. Kaya mabuti na lang, sinuko na lang doon. Mabuti pa nga yun, wala na yung perwisyo dito. Nawala na yung nanggugulo dito sa Pilipinas. Namatigil na, bunganga ng matanda na yan, na puro paninira, puro pang lalait sa ating Pangulo. Nung nakulong, siya pa biktima? Nung nakulong, siya pa yung aping-ape? Siya pa yung kawawang-kawawa? Samantalang siya ang nag-i-ignite ng kaguluhan dito sa ating bansa. Ay dapat na lang talaga mabulok sa kulungan yan sa ICC. Diba? So, lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Mama, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Shoutout kay Kuya Sole at kay Kuya Ricky, kay Yabana, kay Mami Mameng, Daddy Emil at Boss Ryan. Ayan. Salamat po sa inyong panonood.